Sariwa pa sa alaala ni Leslie ang tilay bangungot na pinagdaanan nito noong senior high school pa lang siya. Bagamat malusog siya at walang problema sa kanilang pamilya noon, napansin ng kanyang mga kaibigan ang unti-unting pagbabago ng kanyang mga kinikilos. Kasi nung high school is may napapansin na sila sa akin na parang hindi maganda yung kinikilos ko. So, nag-decide sila na i-ano siya sa professor namin. Ang mga sintomas na ito agad napansin ng kanyang mga kaibigan at nagdesisyon silang tumawag sa mental health hotline ng National Center for Mental Health o NCMH. Sa case ko kasi nag-range siya ng 3 hours hanggat talagang napapansin nila na hindi pa ako ganun ka settle down dun sa araw na yon is talagang ina-assure nila na kamusta ka na, kung anong yung kalagayan mo, pinapakinggan ka nila kung ano yung sasabihin mo talaga, which is very comforting din kasi ma-feel mo talaga na parang may taong gusto talagang makinig sa'yo. Isa lamang si Leslie sa libu-libong Pilipino na nakararanas ng mental health concerns na tumatawag sa mental health hotline ng NCMH. Pero ang iba, madalas pa ring tumatawag sa 911 emergency hotline. Yung parents ko nag-try sila sa 911 nirefer nila ako sa hospital, which is parang hindi siya consistent kasi nililipat-lipat nila ako that time. Ito rin ang problema noon ni Kyrene nang makaranas din ito ng depresyon. But when I had called, they were okay. They were sympathetic. That's what I can say. They were sympathetic. But what I can note was that they didn't really know what else to say other than redirect you to actual professional help. Para ma-resolve ang problemang ito, inihayag ng Department of Interior and Local Government o DILG na kasama na sa Unified 911 Hotline ang Mental Health Help Desk. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, mayroong mga trained professionals mula sa NCMH ang sasagot sa mga tawag para makapagbigay ng mental health assistance. Pero ayon sa DILG, sa buwan pa ng Agosto, Setyembre pa ito may patutupad sa buong bansa. Sa datos ng Department of Health o DOH, aabot sa 3 milyong Pilipino ang nakararanas ng mental health conditions. Pinakamarami rito ay ang mga nakararanas ng depresyon, bipolar disorder at schizophrenia. Mula Oktubre ng 2021 hanggang Hunyo ng 2025 sa Baguio City, nakatanggap ang 911 Smart City Command Center ng 50 legitimate suicide calls. The total calls that we received last year until now, we have around 1.10% regarding suicidal thoughts and assistance for persons with mental illness. More or less in a week, at least we possibly receive at least one incident for mental health. Ang mga natatanggap nilang tawag ay agad ipinapasa sa Mental Health and Wellness Unit ng City Health Services Office. Through the help of our city mayor, in-incorporate na niya. So na-train na natin yung mga responders natin sa 911 at meron kaming group chat. Doon sila nag-refer, like for example, may caller, and kailangan niya ng mental health concern. Tapos, i-dispatch yung call sa amin and ina-update kami. Yun nga, napaka-importante ang help-seeking behavior. Ang limit namin, to be honest, is kapag hindi humihingi ng tulong yung tao. Paano kami makakatulong? Kaya maganda na humihingi sila ng tulong, tumatawag sila, dahil ang paghingi ng tulong ay never kabawasan. At ito po ay nangangahulugan na kailangan mong tulungan, na willing kang tulungan yung sarili mo sa pamamagitan ng paghingi ng tulong. Tiniyak naman ng Smart City Command Center na 24/7 ang kanilang mental health help desk. Para sa mga nais tumawag sa mental health hotline, tumawag sa 911 ng Smart City Command Center ng Baguio. Para naman sa National Center for Mental Health Crisis Hotline, maaaring tumawag sa numerong 1800-188-1553. Maaaring tumawag din sa kanilang smart hotline na 0919-057-1553 habang 0917-8998-727 naman para sa Globe. Randall Rico, RNG News.